Okay, so para to dun sa mga tropa natin buy and sell dyan na naka-like sa page at nakasuporta, share ko sa inyo yung mga tips natin kung paano makabenta ng mas matindi at maging broad yung sales nyo at mas dumami yung benta nyo ang unit. Hindi lang ito mag-apply sa mga buy and sell ng kotse, pati dun sa mga nagbebenta sa marketplace at nagbebenta kahit anong gamit dyan. Kahit bebenta ka ng livestock dyan, o kabayo, ano. So, gawin mo to para medyo mas dumami ang sales mo. Kasi gusto ko successful kayo lahat. So, to, bibigay ko sa inyo yung pinakamatinding tip. Gawin mo, ha. So, syempre, kailangan nyo muna malaman yung basic. Facebook, di ba? So, sa Facebook, ngayon kasi uso na yung sa wall na lang nagpo-post kasi yung wall parang page na. Pangalawa, page. Kailangan mong gumawa ng page. So it depends kung minsan kasi yung account mo, marami ka ng follower dun sa account eh. Yung account mo kasi na personal, pwede na rin kasi parang page yun. Eh, kung meron ka naman page, so much better o di may page ka. So either the two. Okay? So biwan ko sa pakinggan niyo maigi. Bibigyan ko kayo ng isang bagsak kung paano. So kunwari, if ever nang gamit mo ay personal account. So ito personal account, no? Rafa Arellano yung account ko. Nakapost ako sa marketplace, nagbibenta ako ng kotse. Benta ako na rin kotse, 10 kotse. 10 kotse nakapost doon. So ngayon, ano ba ginagawa pag may nag-inquire? Re-replyan mo, chichikain mo, di ba? Pag nagtanong ng number yan, yung cellphone number, contact number, huwag mo bibigay. Okay? Huwag mo bibigay. Yan ang pinaka malupit na sikreto. Huwag mo bibigay yung number mo. Ang gagawin mo, ibibigay mo yung link ng personal account mo sa FB, yung wall mo. O kunwari, www.facebook.com/Rafa Arellano. Yun yung URL ng personal account ko. If personal account nga yung gamit mo. Antok na ako. So, okay. So, yun lang bibigay mo. Kung bibigay yung number mo. Ngayon, sa personal account mo, syempre, nandun sa meron ka dun details sa personal account mo. Andun yung number mo, andun yung description mo, andun yung mapa mo, yung location mo, ipipindutin na lang nila, andun na yung Waze mo. Diba? Huwag mo kakalimutan yun. Isisave mo yun dun sa wall ng personal account mo. Ngayon, kung meron ka naman page, o di syempre, meron dun telephone number, button dun na call, meron din dun mapa, na description. So, bakit yun ang kailangan mo ibigay, hindi yung number mo? Kasi, ang sistema, kapag kasi naka-like na sa'yo yung tao or naka-subscribe na yung tao sa'yo, ang sistema niyan forever na siyang nasa iyo hanggat naka-like siya. So every time na magpo-post ka, mag-update sa kanila, makikita nila yung mga post mo. 'Di ba? So yun ang rule diyan. Ngayon kasi kapag kunwari sabihin natin na may nag-inquire sa isang kotse sa marketplace, may nag-inquire na sabihin mo ng 5 nag-inquire, binigay mo yung number mo, tumawag lang yun. Chances nun na bumili sa'yo, close to 3% max sa 100. So, mababa. So, at least, yung binigay mo link, pipindutin niya at makikita niya yung portfolio mo, yung mga nabenta mo, yung mga binibenta mo. Mapapamilian niya pa. So, example, kapag ang ini-inquire niya Ford Fiesta, kunwari, meron kang 3 Fiesta or marami kang Fiesta na nabenta na. Kapag binigay mo yung number mo, dahil papag-usapan, chichikain pa para pa yung mga kengkoy dun. Pero, kung ang pipindutin niya yung link doon sa personal account mo, sa wall mo, na nandun yung portfolio mo, nandun yung mga nabenta mo, nandun na yung mga available mong unit, nandun na yung mga dati mong nabenta, makapamili siya. Diba? Ngayon, kung bibili talaga yan, bibili yan. So, hindi mo na kailangan ibigay yung number mo kasi doon sa wall mo o doon sa page mo, nandun naman yung call o nandun naman yung telephone number mo. So, kung bibili yan, bibili yan. Ang importante, may chance ka na yung nag-inquire sa'yo na yun, nag-click doon sa like button mo or doon sa nag-follow sa'yo if personal account yung gamit mo. 'Di ba? So, sabihin na natin nag-boost ka ng 10 listing, sayang lang yon kung bibigay mo lang yung number mo, bigay mo lang ng bigay number mo. Kung di naman kayo magkatuloy nung buyer, ang mangyayari wala lang, 'di ba? Parang sayang lang yung inquire niya.
Pero if nag-like siya sa'yo or nag-subscribe siya sa'yo, kahit na hindi man matuloy yung transaction nyo ngayon, in the future, malay mo, in the future, magkaroon ka ng kotse na gusto niya sa future, nandun pa rin siya para magsubaybay. So, yun yung importante. Gets? So, yun. Number 1. So, ngayon, imagine, kung meron kang listing, may listing ka ngayon, 10, marami ka nang nasold, meron ka ng 1,000 item na nasold. O di, ba't di mo gawin yung mga sold mo i-active mo ulit. Ayos yun. Meron ka 1,000 active, kahit na-sold na. Pero, lahat na mag-i-inquire sa 1,000 item mo doon, sa listing mo, lahat yun, i-redirect mo doon sa wall mo o sa page mo. So, dami inquire na. So, lahat yun, hindi mo binibigay yung number. Binibigay mo is yung link doon sa wall mo or doon sa page mo. Dumadami, nag-grow yung page mo, pati yung follower mo, nakasubaybay sila sa'yo. Para in the future, pag dumami yung like mo at yung subscription, nakasubscribe sa'yo, for sure sa future, magkakaigi din kayo at hindi nasasayang yung binabayad nyo sa boosting nyo. Kasi sa boosting nyo, pag nag-boost ka kunwari ng 200 pesos sa loob ng isang araw, may mag-i-inquire dyan, sabihin mo ng 20, minsan wala namang makakatuluyan, hindi naman bibili. Pero at least, kung ang binigay mo is yung link at nakita niya yung portfolio mo na okay kang buy and sell, okay kang dealer, okay kang, kahit di kotse, binibenta mo, makikita niya yung mga transaction mo, mapapawaw siya at makikita niya na, ayos to mahusay kang bata ka, okay kang nilalang ka, goods ka. So, syempre, 5-star ka sa kanya. So, sa kanya siya, bulol na ako. Bibili siya sa'yo. Kasi syempre, maganda yung, nakikita niya yung portfolio mo. Yun yung portfolio mo kasi, di ba? So, hikayatin niyo dun sa link nyo para i-follow kayo, para mag-subscribe siya sa'yo or mag-follow siya sa'yo para hindi nasasayang yung boosting nyo at hindi nasasayang yung per inquire. So, imagine kung meron ka nga 1,000 item, inactive mo ulit, tinanggal mo sa sold. Kasi yung item mo naman, kunwari, magaling ka naman talaga na buy and sell, na tipong ang hinahanap nung buyer, ban. Kasi 15 tao sila nasasakay dahil magsa-summer. Magaling kang buy and sell, nag-inquire sa ban, sold na yung ban mo, nabentahan mo na-push mo, Kia Pride. Edi malupit ka, kumbaga, yung chances mo pa rin na magka-transaction kayo nung buyer mo is mataas in the future, di ba? O yan gintong aral yan Ako kasi yung gamit ko kasi is, since dati, naka-automated reply ako sa lahat. So, yan ang technique ko. Sa akin lang yun kasi puro server yung gamit ko. Meron akong server sa shop. Meron akong siguro 8 account. Automated yun since dati. 24/7 lang yun. Sagot ng inquire. Problem lang doon, masyadong matalino kasi pinasukan ko ng chat GPT. Kinakausap niya na or nagle-learn siya ng AI doon sa mga kausap niya. Every time para nagle-level up yung masyado ng tao dito magaling kung ano pinagsasabi, kaya tinanggal ko. So ngayon automated lang ang gamit ko. Yung ordinary reply lang na papunta sila doon sa page ko, pupunta sila sa wall ko, magla-like sila or magsusubscribe. So yun ang technique. If nagets mo, pasensya na magulo kasi hindi ma-expect, naantok pa ako. Pero at least may idea ka. So ito yung inquiry natin for today. Yan. Sobrang dami niyan. So ito kasi lumang account ko na to. Meron akong account dun sa isa kong cellphone. Ito pa yung isa, naka-dual account ako. Yan. So nagli-link lang yan, nagli-link doon sa ang tawag dito, sa page ko or sa wall ko. So lahat sila, kahit na hindi bumili o bumili, nagsusubscribe or nagfa-follow. So ayan, natuto na kayo. So gusto ko lang i-share kasi syempre gusto ko hindi lang ako magbe-benefit. Gusto ko pati yung iba na hindi naman masyadong techie matututo. So marami nagtatanong sa akin sa TikTok, bigyan mo akong tips. Ayan, may tips ka na. Aralin mo na lang maigi. Apply mo, tapos sabihin mo kung effective. Effective sa akin, effective din sa iyo. Payaman ka maiki boy.